Kabanata 1. Ang Demon Murim Alliance o kilala rin sa pangalan na Demon Palace ay dinadagsa ng napakaraming tao sa pag-asang matanggap sila para maturuan ng martial art. Pinag-uusapan ng dalawang gwardiya na sinong hangal ang tatanggi sa ganitong oportunidad at kung mas bata pa sana sila ay isa na sila sa mga nakapila para tanggapin ng Demon Palace. Nung napansin ng isang gwardiya ang batang ito ay napatanong na lang siya kung may napaslang na agad. Dahil nakapagtataka kung bakit may isang batang nanlilibing ng patay ang nasa kalagitnaan ng pila. Napatingin na lang ang batang lalaki na mahaba ang buhok sa kalangitan. Makikitang seryoso ang kanyang mukha na may halong galit at inisip niyang ito pa lang ang simula, lolo. Sa gitna ng makapal na nyebe ay may isang bata na kawawang nakahiga lamang at ang pangalan niya ay Buyunsol. Ang nagbigay ng pangalan sa inabando ng bata na sarili niya ay ang matandang kumupkup sa kanya na tinatawag niyang lolo. Isang undertaker ang kanyang lolo na ang ginagawa ay nanlilibing ng mga bangkay kaya natural lang din na natutunan niya ang ganong trabaho sa murang edad. Kahit na mahirap ang kanilang trabaho at marami ang may ayaw sa ginagawa nila ay masaya pa rin si Buyunsol na sinusuri ang bangkay na nakahandusay sa harapan nila. Nakangiting pinuri siya ng itinuturing niyang lolo at dagdag pa ng matanda na regalo daw na mula sa langit ang kanyang abilidad sa pagiging undertaker. Hindi naman mapigilan ng batang Buyunsol na matuwa, naiiyak ang kanyang mata, at namumula pa ang kanyang pisngi. Pagkarating ng hating gabi ay makikitang tulog na si Buyunsol at matutulog na rin sana ang lolo niya. Nung napansin ng matanda na may mali sa kanilang paligid at napagtanto niya na may masamang tao ang naghahanap sa kanya. Dahil dito ay binangon niya si Buyunsol. At sinabi ng matanda na gusto niyang maglaro kung saan magpapagalingan sila kung sino ang mas magaling na magkunwaring patay. Pero napatanong na lang si Buyunsol kung bakit sila maglalaro ng ganun sa ganitong oras. Kaya para sumang-ayon ng bata ay sinabi na lang ng matanda na kapag gagalingan ni Buyunsol ay makukuha niya ang damit at espada na gustong-gusto niya. Pumasok na si Buyunsol sa loob ng kabaong. Nakangiti ang kanyang lolo na isinasara ang takip at sinabi pa ng matanda na sa pagkakataong ito ay kailangan na tiisin ni Buyunsol hanggang pagsikat ng araw. Nanginig na lang ang boses ng bata na nagtataka sa kanyang narinig. Pero tuluyan nang isinara ng kanyang lolo ang takip ng libingan na kinaroroonan niya. Lumabas ang matanda na hawak-hawak ang kanyang espada. Seryoso ang kanyang mukha na tinitignan ng individual na bumisita sa kanila sa kalagitnaan ng gabi. Malakas ang liwanag ng buwan pero dahil sa talukbong na nakatakip sa ulo ng individual ay hindi malaman kung anong klaseng mukha ang tinatago ng taong ito. Tinawag niyang Seven-Branched Demonic Blade Buyanjang ang matanda na kaharap niya ngayon. Ang matandang nagbitiw sa kanyang posisyon na Vice Palace Master. Mabilis na sumugod ang kahinahinalang individual, nagliliwanag ng kulay pula ang dulo ng kanyang espada, habang nakatayo lang si Buyanjang na pinagmamasdan ng nakakasilaw na atake ng kalaban niya. Nabalot ng malakas na namumulang liwanag ang buong paligid dahil sa pagtama ng atake ng individual sa matanda. Pero madali lang na dinepensahan ni Buyanjang ang kanyang sarili, kalmado pa ang kanyang ekspresyon, at sinabi niyang dahil sa kanyang pagsisisi kung bakit undertaker na lang ang mas pinili niyang trabaho ngayon. Sa likod ng kanyang talukbong ay makikita na nakangiting nagpapawis ang individual habang nakikinig sa matanda. Iminungkahi pa ni Buyanjang na kusang loob niyang ibibigay ang kanyang buhay sa individual pero kailangan nilang lumipat ng lugar na paglalabanan dahil ayaw niyang mandamay ng mga inosenteng tao. Tumalikod na lang ang kahinahinalang individual na sumang-ayon kay Buyanjang at binalaan niya pa ang matanda na huwag siyang magtatangkang tumakbo. Sa loob naman ng bahay ay may isang kabaong ang kanina pa na gumagalaw. Nasa loob pala si Buyunsol na kanina pa niya na pinaghihirapan na itulak ang takip ng kabaong na kinaroroonan niya. Nanginginig ang buong katawan ng batang ito dahil sa lamig, at dahil sa hindi niya na napigilan na lumabas sa kabaong ay umiiyak na lang siya sapagkat hindi na ibibigay sa kanya ang damit at espada na gustong-gusto niya. Pero nagtaka si Buyunsol nung napansin niyang wala sa loob ng bahay ang lolo niya. Kaya lumabas na rin siya sa bahay nila dahil ang akala niya lang ay may mga enforcers ang nandidistorbo sa kanila. Pero ang bumungad sa bata ay ang kapaligiran na punong-puno ng bakas ng labanan. Napalunok na lang si Buyunsol dahil sa pag-aalala. Kaya tumakbo na siya papalayo para hanapin ang nawawala niyang lolo. Hanggang sa napahinto siya, halatang malayo ang tinakbo niya dahil sa kanyang paghihingalo, at naghahalo na rin ang pawis at luha niya sa kanyang mukha.
Ang resulta ng paghahanap ni Bu Yunsol ay ang lolo niyang mahina na ang paghinga, duguduguan ang kanyang mga mata, at hindi na nakakapagtaka kung patay na ang matanda. Nakasandal lang siya sa puno, hindi lang mga mata kundi pati na rin ang kanyang mga braso ang walang awang hiniwas sa katawan niya. Nagluluha ang mga mata ni Bu Yunsol na lumapit sa lolo niya na nakakapagsalita pa rin na humihingi ng kapatawaran sa kinupkup niyang bata. Dahil alam niyang oras niya na para sumakabilang buhay na. Habang nagsasalita ay hindi na mapigilan ni Bu Yanjang na umubo ng dugo. Pero patuloy pa rin na nagbili ng matanda kay Bu Yunsol na huwag niya siyang ipaghihiganti. Napatulala lang ang bata habang patuloy pa rin na tumutulo ang luha sa mga mata niya. Ang kanyang inosenteng mukha ay nabalot ng galit, isinigaw niya ang kanyang pagtatanggi sa bilin ng kanyang lolo, at wala siyang balak na patawarin ang mga taong responsable sa nangyari sa kanila ngayon. Pero, mas pipiliin pa ni Bu Yunsol na sumama sa kanyang lolo, mas pipiliin niyang mapunta sa impyerno basta makasama niya lang ang lolo niya. May huling kahilingan pa si Bu Yanjang para kay Bu Yunsol. Gusto niyang magpakalayo-layo ang kanyang apo at dagdag pa niya na ikinatutuwa niya ang mga sandaling nagsama sila. Iyon na nga ang huling hininga ni Bu Yanjang, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig, at tumalsik pa ang kanyang mga dugo. Nagulat na lang si Bu Yunsol sa nasaksihan niyang pagbagsak ng katawan ng kanyang lolo, tinawag niya pa siya na umaasang sasagutin siya ng lolo niya. Ang kanyang kamay ay duguduguan pero hindi nanggaling sa kanya. Pero nakahandusay lang si Bu Yanjang sa sahig. Walang magawa si Bu Yunsol kundi pagmasdan lang ang walang buhay na katawan ng kanyang lolo. Ngayon ay hindi na maikukumpara ang pagkakaiba ng kanyang mata at parang umabot pa ng matagal na oras o ilang araw ang kanyang pag-iyak dahil sa pagkamatay ng lolo niya. Sa sobrang lungkot ni Bu Yunsol ay wala nang pagkakaiba ang kanyang ekspresyon sa isang patay na tao at mistulang wala nang natira na masayang emosyon sa kanya. Bilang undertaker ay siya na rin ang nag-ayos sa katawan ng matandang kumupkup sa kanya at hinanap pa ni Bu Yunsol ang nahiwang mga braso ni Bu Yanjang. Nilapit ng bata ang kanyang mukha sa patay na katawan at sinabi niyang hindi niya masusunod ang huling kahilingan ng kanyang lolo sa kanya na huwag siyang ipaghiganti. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Bu Yunsol na umiiyak. Dahil sa mahusay na kaalaman niya bilang undertaker ay alam niyang nahiwa ng sabay ang dalawang braso ni Bu Yanjang. Ang direksyon ng espada ay isang bihirang galaw na nanggaling sa ibaba para atakihin ang matanda. Pero hindi pa doon nagtatapos ang atake ng individual. Pinalitan niya pa ang direksyon ng kanyang atake sa kalagitnaan ng pagkahiwa niyang iyon at pinuntirya niyang saksakin ang mga mata ng matanda. Nakapanlulumo ang tingin ni Bu Yunsol na nakakasigurado siya kung saan nanggaling ang ganitong kakaibang sword technique. Walang iba kundi galing sa demonic path at sigurado rin siya na ang Tianzo Yoga technique ang technique na ginamit ng individual. Sinuri rin ng maigi ni Bu Yunsol ang mga sugat sa likod ng kanyang lolo at napansin niyang may mga bakas ng atake na galing sa mga nakatagong sandata. Alam niyang nanggaling lang sa iisang kalaban ang mga bakas ng atake sa lolo niya pero sa halip ay gumamit ng kagamitan ang kalaban na may kakayahang magpalabas ng ilang daang nakatagong sandata. Makikita rin na ang ilalim ng dila at ang mga kuko ng matanda ay nagkukupas na ang kulay. Kaya napagtanto rin ni Bu Yunsol na gumamit ng lason ng kalaban. Ito ay isang nakamamatay na lason na nagdudulot ng bulok na laman at bulok na dugo sa katawan. Ang pumislang sa kanyang lolo ay isang individual na parte ng demonic path, na natutunan ang Tianzo Yoga technique, na may pagmamay-ari ng nakatagong sandata na may mataas na kalibre, at gumagamit din ng nakamamatay na sandata na nagdudulot ng pagkabulok ng laman at dugo ng kanyang biktima. Wala pa ring ekspresyon ang mata ni Bu Yunsol. Habang pinagmamasdan niya pa rin ang nakahandusay na katawan ng kanyang yumao na lolo. Pinikit niya ang kanyang mata dahil sa pagod. Pero ibinukas niya ito na nagluluha ng dugo at idineklara na kahit anong mangyari ay hahanapin niya ang pumaslang sa lolo niya. Bumalik na nga ang pangyayari sa kasalukuyang panahon kung saan makikitang sinusulat ni Bu Yunsol ang impormasyon niya para magpalista na sumali sa Demon Palace. Minamadali pa siya ng isang gwardiya na kung wala siyang balak na itatak ang kanyang daliri ay bumalik na lang siya sa pinanggalingan niya. Pero napatulala na lang ang gwardiya sa nasaksihan niyang ginawa ni Bu Yunsol. Seryoso ang mukha ni Bu Yunsol, nagkukulay pula ang kanyang mga mata, at walang problema na kinagat niya ang kanyang hinlalaki hanggang sa tumulo ito ng dugo. Nakatingin lang ang dalawang gwardiya sa nakikita nilang ekspresyon at kilos ni Bu Yunsol. Walang hesitasyon na itinatak niya ang kanyang dumudugo na hinlalaki sa papel.
Dahil ang kompetisyon na ito na sinalihan niya ay ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Kabanata 2. Ipinapakita dito ang dalawang maalamat na halimaw sa mundo ng Murim kung saan nirerepresenta nila ang mga miyembro ng Orthodox sect at ng Unorthodox sect na naglalaban para sa kapangyarihan na kontrolin ang buong Murim. Ang mga miyembro ng Orthodox sect ay hinahangad nilang makamit ang hustisya, at sila ay pinamumunuan ng Murim Alliance. Ang mga miyembro naman ng Unorthodox sect ay nakasentro sa Demon Palace na eksklusibong sinasamba lamang ang pagiging malakas. Simula nung unang panahon pa lang ay pinapanatili na ng dalawang puwersa ang kanilang balanse. Pero dahil sa hangad ng mga miyembro ng Orthodox na talunin ang mga miyembro ng Unorthodox sect, ay pinangunahan nila ang paggawa ng 18 martial masters na tinatawag na Masters for the Greater Good. Dahil sa bagong panganib ng Murim Alliance ay napagdesisyonan ng Demon Palace na mag-isip din ng paraan para mas mapalakas pa ang kapangyarihan nila. Kaya binuo nila ang plano na gumawa naman ng 10 Demon Masters. Naglaganap ang Demon Palace ng panukala na kahit saan man nanggaling ang mga kalahok ng kompetisyon nila ay pipiliin nila ang 10 pinakatalentadong individual at ituturo sa kanila ang martial arts na nanggaling sa 10 demonic sects. Ang panukalang ito ang nagtulak kay Buyunsol na makilahok sa kompetisyon. Pero ang ganitong nakakatakam na alok para turuan ang kahit sino man ng wastong martial arts ay tiyak na mang-aakit ng napakaraming binatang lalaki na gustong palakasin ang mga sarili nila. Pinagmamasdan ni Buyunsol ng mabuti ang mga kalahok. Dahil napansin niya na ang ilan sa kanila ay may nakakatakot na aura at nakakasigurado rin siya na meron sa kanila ang may kaugnayan sa individual na pumaslang sa lolo niya. Alam ni Buyunsol na para makapaghiganti siya sa misteryosong individual na yun, ay kailangan niyang magpalakas at maging isang martial master, pero dahil sa wala siyang kaalaman sa martial arts at wala rin siyang kakilala na gagabay sa kanya. Kaya napagdesisyonan niya na ang tanging paraan lang para mabilis na lumakas siya ay maging isa sa 10 Demon Masters. Agad naman na may nagpakita sa harapan ng mga kalahok na mga individual na nakasombrero na hindi masilayan ang kanilang mukha, at ang nangunguna sa kanila ay ang isang matandang maskulado na lalaki. Naguugat ang noo ng matanda, malakas ang kanyang boses, na nagpakilala bilang si Hugh Krian-ang na magiging punong guro nila, at kilala rin siya sa Murim bilang Gold Dagger Blood Eyes. Inanunsyo niyang ang lugar na ito ay kinikilala lamang ang mga pinakatalentado sa lahat ng demon sects. Nabibigatan na agad ang mga kalahok sa kanyang boses na nagsasabi na ang mga makakapasa lamang sa kanilang pagsubok ang mga magiging kandidato upang maging isa sa 10 Demon Masters. At inanunsyo na nga ng punong guro ang unang pagsubok ng mga kalahok kung saan susuriin ng mga martial artist ng Demon Palace ang kanilang pisikal na kakayahan. Kinapa na nga ng mabuti ng mga martial artist ng Demon Palace ang katawan ng mga kalahok. Ito ang kanilang paraan para malaman kung makakapasa ba ang pisikal na kakayahan ng kalahok sa unang pagsubok. May isang martial artist na ang lumapit kay Buyunsol, at kinapa niya na nga ang katawan ng bata. Sa sandaling hinawakan niya ang katawan ng bata ay nagulat na lang siya sa natuklasan niya. Ang katawan ni Buyunsol ay masyado nang sira para matuto ng martial arts. Nakakagulat din sa kanya na inisip pa ng batang kaharap niya na lumahok sa kompetisyon. Pero nakakasigurado ang martial artist sa nakikita niya. Ang seryosong mukha ni Buyunsol at ang kapansin-pansin niyang makapal na killing intent ay totoo. Gayunpaman ay hindi niya pa rin pwedeng ideklara na nakapasa si Buyunsol. Hindi naman na ito nakakapagtaka sa bata. Dahil buong kabataan niya ay ang itinuro lang sa kanya ay kung paano tumingin sa mga bangkay. Kaya alam niyang walang paraan para makapasa siya sa unang pagsubok ng Demon Palace. Pero nakakasigurado rin siya na hindi ito ang katapusan. Pagkalipas ng ilang sandali ay inanunsyo na nga ng punong guro na natapos na ang unang pagsubok. Pero may nagprotesta na isang bata na hindi raw patas ang kanilang ginagawa para pumili ng kandidato. Dahil kung pagbabasehan lang nila ang pisikal na kakayahan ng isang individual para maging isa sa 10 Demon Masters ay bakit pa sila nagsasagawa ng kompetisyon? Pero napatanong lang ang matanda kung ano ang hindi patas sa pagsubok nila. At sinimulan niyang ipaliwanag na ang kalamnan at buto ang pinakamahalaga sa isang individual para matuto ng martial arts. Kaya nagsagawa sila ng kompetisyon para piliin ang mga kalahok na may kakayahan kahit saang rehiyon man sila nanggaling. Tapos ngayon ay may kapal ng mukha na sabihin ng bata na hindi patas ang kanilang pagsubok. Napakunot noo ang punong guro,
Halatang nagagalit na siya sa reklamo ng bata kaya ngayon ay nakakagawa siya ng kulay dilaw na kuryente na kumikislap-kislap sa kanyang mga mata. At ipinagwalang bahala niya ang pag-aalala ng reklamador na bata dahil sa pangalawang pagsubok ay pipiliin nila ang mga kalahok na pwedeng matuto ng martial arts kahit na mahina ang kanilang pisikal na kakayahan. Tumalikod na ang matanda at inanunsyo niyang uumpisahan na agad ang pangalawang pagsubok. Tumingin siya sa mga kalahok, nakakapangilabot ang kanyang mata, at sinabi niyang kailangan nilang maglaban lahat hanggang sa iisa na lang ang natitira. Hindi nakapagtataka na ang unang reaksyon ng mga bata ay maguluhan sila sa sinabi ng punong guro. Pero tinanggap lang ito agad ng reklamador na bata at alam niya na meron siyang malaking kalamangan sa ganitong klase ng pagsubok. Sa kanyang paghahanap ng kanyang unang biktima na papaslangin ay napatitig na lang siya sa kinatatayuan ni Bu Yunsol. Napagdesisyonan na nga ng reklamador na bata ang unang biktima na papaslangin niya, inihanda niya na ang ayos ng kanyang buong katawan, at itinutok ang kanyang matalim na sibat sa pupunteryahin niyang kalahok. Mabilis ang kanyang kilos na itinapon ang kanyang sandata. At napatingin na lang si Bu Yunsol sa sibat na papalapit na sa kanya na parang hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kung nagustuhan mo ang video at interesado ka sa susunod na mangyayari ay i-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng batang magiging dakilang demonyo dahil sa paghihiganti niya ng kanyang lolo. Available na ang ating membership perks na pwede lang gamitin ng mga member sa channel na ito. Ipindot nyo lang ang join button na katabi ng subscribe button at makikita nyo na ang mga pribilehiyo para sa mga sasaling miyembro na hindi pwede sa mga pangkaraniwang viewers o subscribers lamang. Magkakaroon agad kayo ng customized loyalty badge na mas lalong napapaganda kapag kayo ay consistent member ng channel. Pwede nyo rin gamitin ang mga customized emojis sa bawat comment nyo. Simula ngayon ay may exclusive shoutouts na rin na para lamang sa mga members ng channel. Umpisa pa lang yan sa mga makukuha nyong pribilehiyo mga boss, dahil may pagpipilian pa kayong 3 levels para makapag-join sa channel na ito. Ang mga level 1 members ay tatawaging Tambay Reader na may subscription na 79 pesos kada buwan. Ang mga level 2 members ay tatawaging Kwento Buddy na may subscription na 119 pesos kada buwan. At ang mga level 3 members ay tatawaging Comics Legend na may subscription na 159 pesos kada buwan. Masyado bang mahal para sa inyo mga boss? Huwag kayong mag-alala dahil kapag i-compute natin ang presyo bawat level ay 2 pesos at 55 cents lang kada araw para maging Tambay Reader. 3 pesos at 85 cents lang kada araw para maging Kwento Buddy. Ang huli ay 5 pesos at 13 cents lang kada araw para maging Comics Legend. Kaya habang maaga pa ay mag-join na kayo mga boss, para mas mabilis din na mapaganda ang loyalty badge nyo.